So no matter what the cost, I will go for you. No matter what it takes, I'm yours. Because you paid the price at Calvary. I give you my whole life. I'm yours. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Lucas 31, Lucas 22, talatang 31 hanggang 36 ay 34. Ulitin ko po, samahan niyo po ako sa aklat po ng Lucas 22, 31 hanggang 34. Basahin po natin. Wika po ng Panginoon, Simon, hiniling ni Satanas na sumbukin kayo tulad sa pag-alis ng ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Manalangin po tayo. Samahan niyo po akong manalangin. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa isa na naman pong magandang araw na binigay niyo sa amin. Salamat po sa isa na naman pong biyayang buhay. Salamat po, Diyos, sa buhay ng mga tagapakinig po namin ngayong araw nito. Salamat sa buhay ng mga kapatiran po namin, Panginoon. Salamat po minsan pa, Panginoon, sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ngayong umagang ito ay mabigyan mo ng pagkakataon na minsan pa makapagulay-bulay, Panginoon. Hiniling po namin ngayong araw na to, Diyos, Banal na Espiritu, lagyan mo ng inspirasyon ang bawat wika ng iyong lingkod. Magbigay ng paalala sa amin ngayong araw na to, Diyos, yung bawat salita mo, maging paalala, maging pag-asa namin, Panginoon, ngayong araw na ito. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Luke chapter 22 verses 31 to 34 kung saan po natin matatagpuan ngayong araw na to ang ating pong mensahe. At nilagyan po natin ito ng pinamagatang The Fearless. Again, ulitin ko po mga kapatid, ang mensahe po natin ngayong umagang ito ay nilagyan ko po ng pinamagatang The Fearless.
kung saan po makikita po natin ang isang disipulo ng Panginoon, si Pedro. Si Pedro po yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. Isa pong napaka-courageous na disciple. Okay. So, makikita po natin kung paano po natin makikita si Pedro as a courageous, yung courage sa kanya. Na sa panahon po natin, napaka po ito, kailangan po natin, lalo sa panahon po natin ngayon, yung courage na to, itong Pedro na to, na mayroon tong Pedro na to. Na sabi niya, wika niya sa Panginoong Hesus, yung anuman yung magiging dulo ng pagsunod niya kay Lord, ready pa rin siyang susunod. Ready to go both, sabi nga po sa NASB. Okay, to prison man o to death, sabi ni Peter, ready to go both, Lord. Ano man yung magiging dulo nito, nung pagsunod ko, susunod pa rin ako. So si Pedro yung kind ng disciple na napaka-courageous na alagad. Okay? In Luke chapter 5, Matthew chapter 14, John chapter 18, kung saan makikita nyo po yung proof. Okay, yung patunay kung bakit po natin nasabi na si Pedro po ay napaka-courageous na tao. Luke chapter 5, kung saan matatagpuan po natin, no? Nung nakita niya yung himala ng Panginoon at narinig niya yung tawag ng Panginoon, iniwan niya lahat para kay Lord. Okay, iniwan niya yung profession niya na fisherman. Okay, kasi may panawagan na si Lord na hindi na isda yung uhulihin niya, mga tao naman. Okay, Matthew chapter 14, kung saan ito po yung event na talagang na-challenge si Lord sa kanya. Kaya nagawa niyang lumakad sa tubig. Okay, sa lahat po ng mga disipulo, mga kapatid, si Pedro lang yung nakagawang lumakad sa tubig. So, John 18, kung saan makikita niyo po, ito naman po yung event, yung sa mga susunod na pong event, after po ng Luke 22, nung ang Panginoong Hesus ay inuhuli na po ng mga Roman soldier. Okay? May isa dong alipin ng punong pare na isa sa mga nandoon para dakpin po ang Panginoong Hesus. Nataga ho yung tenga niya. Okay? So, yun po si Pedro. Ganun po siya courageous. Okay? Makikipagtagaan po ito, si Pedro. Kasi ganun siya ka-courageous na tao. Sobrang matapang ko, malakas ang loob. Okay? So, si Peter as a disciple, napaka-courageous niya pong disciple. Although kahit sa huli, hindi man niya nagawa yung pledge niya kay Lord. Yung pledge niya kay Lord na ready to go both. Lord, kahit ano man yung magiging dulo nito, hindi niya po nagawa yung pledge niya na yun. Pero kung atin pong titignan, makikita po natin sa passage na to kung paano pong na-bless si Lord dun sa pledge ni Peter. Para kay Lord, napakasarap marinig yung mga ganung salita na, Lord, I am ready to go both. Okay? Ano man yung magiging dulo ng pagsunod ko, susunod pa rin ako. Kamatayan man, bilangguan man, susunod pa rin ako. Kalugihan man, karamdaman man, kamatayan man, ano man yan, Panginoon, susunod pa rin ako. Okay? So, itong dalawang bagay lang na to na pag-aaralan po natin ngayong umaga, dalawang punto lang meron po tayo ngayong umagang ito. Pero pakikita sa atin ng mga passages na to na talagang na-bless si Lord. Natuwa si Lord. Although, alam ni Lord, nagpe-fail si Peter, pero na-bless pa rin si Lord. Natuwa siya na marinig yung gantong mga wika sa isang disipulo niya. Yung ganitong courageous na tao. At patutunayan po natin yan ngayong umagang ito. Na-bless si Lord, natuwa siya sa ganitong ugali. Okay, kaya may pabor na nakuha si Pedro sa mga passages na to na pag-aaralan po na may naging tugon si Lord sa kanya. So, ano ba yung dalawang bagay na to na naging response ni Jesus Christ
sa pledge ni Peter. So yeah, patutunayan po natin yan sa mga passages na to. So verses 31 hanggang 32. Okay? Verses 31 hanggang 32. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. Verses 32, but I prayed for you, Simon, that your faith will not fail. Again, ulitin ko po mga kapatid, but I have prayed for you, Simon, that your faith will not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. So ano ba yung naging response ni Lord? Dahil na-bless siya, dahil natuwa siya dito sa courageous, sa courage ng tao na to, itong disciple niya na to. So, number 1, Jesus prayed for Peter. Okay? Kung si Lord ay hindi na-bless kay Pedro, hindi siya natuwa sa response ng tao na to, anong patunay itong matatagpuan natin? Ang sabi, dahil nga na-bless siya, natuwa siya kay ito yung pabor na nakuha niya kay Lord. Okay? Jesus prayed for Peter. Okay? Alam niyo po mga kapatid, masarap sa pakiramdam kapag may nagpe-pray sa'yo. Amen? Okay? Hindi ko alam kung sino yung nag-pray sa'yo, pero masarap sa pakiramdam kapag mayroong nananalangin sa'yo. Okay? Example, pinag-pray ka ng kaibigan mo. Pinag-pray ka ni nanay. Okay? Pinag-pray ka ni pastor. Ganon masarap sa pakiramdam kapag may nagpe-pray. Again mga kapatid, sabi dito, ito yung pabor na nakuha ni Pedro sa istorya na to. Si Pedro, si Jesus Christ ang nag-pray sa kanya. Ang tindi, di ba? Hindi kung sino lang yung nag-pray kay Pedro. Hindi yung kung sino lang yung nag-pray po kay Pedro, mga kapatid. Si Jesus Christ yung nag-pray sa kanya. Ang tindi. Okay? So, Jesus prayed for Peter. Kasi nga, na-bless siya doon sa ganong ugali. Sa ganong kakurejyosan. Okay? So, Jesus prayed for Peter na hindi mawala yung faith niya kay Lord. Kasi nga, sasalain sila eh. Okay? Sasalain sila ni Satanas. Sabi po sa literal. To sift them like a wheat, yung paano daw hinihiwalay, sinasala. Okay, sabi susubukin. Okay, so kung naalala niyo pa po yung mga nakaraan po nating mensahe, yung una po nating linggo, yung John 16, talaga palang niloloob talaga ni Lord to. Okay, yung panahon ng sift, yung panahon ng pagsasala, yung panahon talaga ng pagsusubok, no? Okay, so ang prayer ni Lord hindi mawala yung faith niya. So meaning, concerned si Lord sa status ng pananampalataya na mayroon tayo. Okay, ulitin ko po mga kapatid, concerned si Jesus Christ sa status ng faith na mayroon tayo. So ayaw niya itong mag-fail. Mawala yung faith natin, mga kapatid. Kaya nga, so do not quarantine your faith in Jesus. Okay, ulitin ko po mga kapatid, do not quarantine your faith in Jesus. Kung sa karamdaman, nagagawa nating mag-quarantine para hindi maging infected nito at maging ligtas, sa spiritual life natin, bawal po yan. Okay, ulitin ko po mga kapatid kung sa mga infection, sa mga virus, nagko-quarantine tayo para hindi tayo maging ligtas tayo. Sa spiritual life, bawal po yan. Bawal na bawal kung i-isolate natin yung sarili natin, yung buhay natin kay Lord. Yung i-isolate natin yung buhay natin kay Lord, mga kapatid, maling-mali po yun. Ay, po, bigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Yung kay talking sa Mark chapter 1. Okay? Alam niyo po ba yung kalagayan ng isang ketongin? Kapag ikaw ay may ketong, may disease ka noong time ng kahit mapa Old Testament, mapa New Testament man po yan. Ang kalagayan po ng isang ketongin, malayo po siya sa crowd, malayo po siya sa tao. Okay? Kailangan malayo siya kasi nga, kagaya po ng merong
nakakahawang sakit, ganun din ho sila, pwede silang makahawa. So, ang isang ketongin, 50 steps ang layo niya sa crowd o sa tao o sa bayan. Ganun po ang layo po ng isang ketongin. Okay, ulitin ko po, 50 steps. Okay, ganun po yung layo niya sa tao. Kasi nga po, infected siya. Kaya nga sa Mark chapter 1, makikita po natin yung event na ang sabi, itong ketongin na to, nasa paanan ng Panginoong Yesus at nananalangin. Okay? Na ang sabi, Panginoon, kung willing ka, gagaling ako. Kaya sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, I am willing, you're cleansed. Okay? You're already cleansed now. Okay? Kaya sabi ni Lord, gumaling ka na ngayon. Okay? Willing ako, nais ko gumaling ka. Okay, so makikita natin mga kapatid kung ano yung danger kapag tayo ina-isolate natin yung sarili natin kay Lord. Kung itong ketongin na to, hinayaan niya na lang 50 steps, napakalayo niya kay Jesus Christ. Okay, ganun yung layo niya kay Lord. Hindi siya gagaling. Okay, ulitin ko po mga kapatid, kung hinayaan niya na ganun yung sitwasyon niya, 50 steps, yung layo niya kay Jesus Christ, hindi siya gagaling. Kaya nga maling-mali mga kapatid, yung i-isolate mo yung sarili mo kay Lord, yung ilalayo mo yung sarili mo kay Lord. Okay? So kaya nga yun po mga kapatid, magbigay ako ng dalawang bagay dito kung paano po natin gagawin yun para mag-stay lang yung faith natin kay Lord. Okay? Kasi maling-mali yung i-isolate natin yung sarili natin kay Lord. So isa po dyan, okay, mga sub-points na lang po natin ito. So number 1, always connect to Jesus. Okay? So, para mag-stay lang yung faith natin kay Lord, okay, kailangan always connect to Jesus. So, si Pedro, kaya hindi niya nagawa yung pledge niya kay Lord, kasi dumistansya siya. Okay? Nakakawala ng pagtitiwala kasi sa Diyos kapag dumidistansya tayo sa Kanya. Kung paano yung virus namamatay kapag hindi na siya connected sa tao, ganyan rin sa atin kapag tayo dumidistansya kay Lord. Nakakawala ng pananalig po yan, mga kapatid. Okay? Nakakawala ng pagtitiwala kapag dinidistansya natin yung sarili natin kay Lord. Ayan yung balikan po natin yung Matthew chapter 14 kung saan alam niyo po, maganda na sana po yung istorya ng Matthew chapter 14. Ano po, nakaka-challenge po yung istorya na to. Okay, kasi may isang tao dito, gumawa siya ng isang bagay na imposible. Okay? Kaya nakaka-challenge. Ito po yung time na ang mga alagad ay nasa bangka po sila. Di malalaking alon, malakas ang hangin. Nakita nila ang Panginoong Yesus nung araw na yun, lumalakad sa ibabaw ng tubig. So, yung isang tao dito, si Peter po, mga kapatid, sobrang napaka-courageous niya pong tao eh. So, challenge niya po yung tao na nasa ibabaw ng tubig. Sabi niya, Panginoon, kung talagang kayo yan, hayaan niyo kung lumakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Nakita niyo po, napaka-courageous na tao. Na sabi, kahit na malalaking alon, nung araw na yun, malakas ang hangin, dahil gusto niyang hamunin si Lord, okay? Sabi sa passage, lumakad siya sa tubig. Okay? Lumakad po siya sa tubig. Alam, maganda na po yung story eh. Tapang, lakas ng loob. Okay? Lumakad sa tubig. Yun nga lang, nung nakita niya na hindi pala biro yung nilalakaran niyang alon at hangin. Napansin niya yung pag-ihip ng hangin, napansin niya yung langi ng alon na nilalakad niya. Okay, nasa ibang passages, sa lungat pa raw sa bangka nila, kaya sila inahampas, kaya sila talagang nahihirapan sa pagbaybay po ng dagat. Unti-unti pong lumubog si Pedro. Napakaganda na ng istorya mga kapatid, lumakad na siya sa tubig, yun nga lang, nung naramdaman niya yung napakalakas na alon, at napakalakas na hangin, unti-unti siyang lumubog. Unting lumubog si Pedro.
Buti na lang hindi maigsi yung kamay ni Lord. Kahit na dumistansya siya, naabot pa rin siya ng kamay na ito ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung naririnig mo itong mensahe na to, kung pakiramdam mo ngayon, napakalayo mo kay Lord, kapag kailangan natin siya, tawagan lang natin siya. Okay, again, ulitin ko mga kapatid, tawagan lang natin si Lord. Okay, wala pong malayo kay Lord. Okay, walang malayo po kay Lord mga kapatid, basta kapag tumawag ka mga kapatid, siguradong maaabot ka. Kaya nga mga kapatid, again yung punto natin, bawal kay Lord yung dumidistansya. Kasi ganito yung nangyayari kapag dumidistansya. Ay, nakagawa na siya ng kakaibang bagay. Nakagawa na siya na nakaka-amaze na bagay. Yun nga lang, dahil dumistansya siya, naramdaman niya yung alon at hangin. Okay? Lumubog siya. So, again, bawal dumistansya kay Lord. Dapat lagi tayong connected kay Lord. Connected tayo sa prayer. Connected lang tayo sa Bible. Okay? Lagi lang tayong mag-update. Okay? Sa sermon ni Pastor. Okay? Kasi dapat laging connected eh. Amen? So, dapat kapag kay Lord malakas yung signal natin, hindi tayo nagpapatay ng signal. Okay? Hindi tayo nagpapatay ng signal. Example, may nagpapasa sa iyo through Bluetooth or share it, yung meron pong mga device dyan, alam nyo to eh. Okay, yung gustong-gusto mong kanta, yung gustong-gusto mong picture. Okay, pansinin nyo po mga kapatid, kapag yung isa nawawala sa receive mode o umaalis sa receive mode, ano pong nangyayari? May nag-Bluetooth sa iyo, may nag-share it sa iyo, tapos gustong-gusto mong ipasa sa iyo yung kanta na yun o yung kanta na yun. Hindi ba kapag umaalis sa receive mode yung pinapasahan, hindi niya po natatanggap yung picture o ano man yung pinapasa na file. Amen? Mga kapatid, ganyan rin kasimple mga kapatid kay Lord. Kapag tayo inaalis natin yung sarili natin sa receive mode, hindi natin makikita yung magandang layunin ng Diyos sa mga buhay natin. Okay, kaya nga mga kapatid, dapat lagi tayo naka-receive mode. Lagi lang tayo naka-receive mode kay Lord. Alam natin na kay Lord galing yan, lagi lang dapat tayo naka-receive mode. Okay? Again, ulitin ko mga kapatid, bawal dumistansya kay Lord. Wag po natin gagawin na dumistansya kay Lord. So, paano ba mag-stay yung faith natin kay Lord? Okay? Number 2. Yung payo natin dyan, motivate your passion for Jesus. Ulitin ko po mga kapatid, motivate your passion for Jesus. Si Pedro, kahit nabigo siyang magawa yung pangako niya kay Lord, hindi naman nawala yung passion niya kay Lord. Yung love niya, yung intimacy niya, nandun pa rin. Okay? Kasi yung istorya, kapag tinapos natin, nagbalik si Pedro eh. Okay? At siya yung naging speaker ng church, Acts chapter 2. So, mga kapatid, motivate your passion kay Lord. Okay? Huwag mawawala yung passion natin. Pwedeng nagpe-fail tayo, pero huwag mawawala yung passion natin kay Lord. So, para mag-stay yung faith natin, huwag natin naalisin yung passion natin sa Kanya. Huwag aalisin yung passion natin sa gawain ng Panginoon. Okay, ulitin ko pa mga kapatid, huwag natin aalisin yung passion natin sa gawain ng Panginoon. Kahit walang pananambahan, yung puso natin naroon pa rin. I-motivate natin yung sarili natin. Ayan, bigyan ko po kayo ng napakagandang ilustrasyon. Kung alam niyo po yung Psalms 42, yan niyo po, basahin ko po verse 1 hanggang 2. Psalms 42 verse 1 hanggang 2. As the deer, okay, sabi po dito ni David, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When will I come and see the face of God? So dito, mga kapatid, ipapakita sa atin ng passage na to, si David, nung time na nagtatago po siya kay Haring Saul. Kasi pinapakita sa atin ng passage na wala siya sa templo at parang nangungulila po si David. Okay? Wala siya sa bayan niya at wala siya sa templo. Pakiwari po natin sa passage na to. So, pwede natin sabihin nung time na to kasi may istorya po sa Samuel kung saan nagtatago po si David. Dahil pinagtatangkaan nga po yung buhay niya ni Saul. Alam po, nakwento ko na po sa inyo ito nung nakaraang sermon po natin.
Okay, pero sa kabila na malayo siya sa templo ni Lord, minomotivate niya yung sarili niya. Iniisip niya na makakasamba pa rin siya kay Lord kahit wala sa church. Okay, ulitin ko mga kapatid. Minomotivate niya yung sarili niya kahit wala sa church. Kaya nga yung book na to, itong Psalms 42 na to, patunay yan, kahit na wala tayo sa church, pwede kang sumamba kay Lord. Okay? Amen po mga kapatid. Kahit wala ka sa church, pwede kang sumamba kay Lord. Kapag hindi lang natin ma-avail yung Hebrews 10:25. Ulitin ko po mga kapatid ha. Kapag hindi lang natin ma-avail yung Hebrews 10:25. Kasi sabi sa Hebrews 10:25, not forsaking our meeting together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Huwag daw natin kaliligtaan yung pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng mga ilan na nananagtiwala sa Panginoon dahil sabi ng sumulat, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? So, kapag hindi mo lang ma-avail yung Hebrews 10:25 kasi duty po natin ito eh. Kung naniniwala po kayo na anak po kayo ng Panginoon, yung Hebrews 10:25, duty po natin ito yung pagdalo ng gawain. Yun nga lang, nung time ni David, hindi niya ma-avail kasi nagtatago siya kay Saul. Okay, po pwede siyang ma-murder. Okay? Kaya nagtatago po si David, hindi niya po ma-avail yung Hebrews 10:25. Kaya personally, nandun siya kung sa ilang, doon siya nagsasamba kay Lord. Kaya pwede po yun kapag hindi natin ma-avail. Okay? Tulad ngayon, naka-quarantine tayo, hindi natin ma-avail yung pag-church kasi bawal po talaga ngayon. Pero kapag available na yung church, dapat mag-church kasi duty natin ito as a Christian bilang mga nagtitiwala sa Panginoon. Duty ng Christian ang magsamba. Hebrews 10:25 po mga kapatid, basahin niyo po yan sa mga tahanan po ninyo. Okay? So kapag hindi lang natin ma-avail yung church life, pwede po yung kalagayan ni David, kahit wala sa church, magsamba tayo. Pero kapag may church at hindi naman bawal mag-church, kailangan mag-church so tayo, duty. Okay, ulitin ko po mga kapatid, duty. Okay? O duty, obligasyon natin. Gampanin natin ito, mga kapatid, bilang mga anak ng Panginoon. So, bawal ang mag-church ngayon, ibig sabihin ba titigil na tayo? So, kung si David po yung tatanungin natin, hindi, pwede pa rin magsamba. Pwede pa rin manalangin, pwede pa rin makinig, pwede pa rin magbigay. Okay? So, i-motivate natin sarili natin kay Lord. So, si David, worship yung nagmo-motivate sa kanya. Para lagi siyang stay lang kay Lord. Kaya although malayo siya sa templo ng Lord, ang ginawa ni David, worship. Okay? Ito yung nagmo-motivate sa kanya. Mga kapatid, ang tanong ko, ano yung nagmo-motivate sa atin? Sa iyo at sa akin, ano yung nagmo-motivate? Kasi kay David meron, kaya nag-stay. Kaya kaya niyo po mga kapatid, magbigay ako dito ng 5 bagay. Okay? O 4 na bagay mga kapatid. So, ano ba yung motivation source ng isang Christian? So, dapat kung isa kang anak ng Panginoon, sa point na lang dito mga kapatid, dapat ito yung source ng motivation natin. Okay? Dito nag-uugat kung bakit tayo patuloy na sumisigla sa pananampalataya natin. Number 1 po dyan, hearing the Word of God. Okay? So, yung motivation source ng isang Christian, kung saan nagmumula yung motivation ng isang Christian, isa po dyan yung hearing the Word of God. Yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga kung nakikinig ka ngayon, napakaganda po niyan mga kapatid. Kasi isa yan sa mga motivation natin. Para lagi tayong motivate. Kaya kahit may mga suliranin, kahit may mga problema, basta nakikinig tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, yan yung nagmo-motivate sa atin. So, number 2, reading the Word. Okay, Luke chapter 4, verses 16. Okay, assignment na lang po yan. Basahin niyo po sa mga tahanan po natin, no? Okay, kasi kahit si Jesus Christ, yan yung motivation niya eh. May time na magbabasa siya. Okay, kasi may time din na may pinagdadaanan din si Lord. Noong time na yun, katulad natin, tao lang din siya. So, kailangan niya ng encouragement. So, kailangan niya ng reading. Okay? Kaya si Lord nagbabasa din ng Bible. Okay? Mga kapatid, again, ulitin ko po, si Jesus Christ, nagbabasa rin ng Bible. Kaya kung naniniwala ka na may Kristo na napako sa krus,
naniniwala ka sa Kanya, naniniwala ka kay Jesus, dapat pinaniniwalaan natin yung Bible. Okay, si Jesus nga naniniwala sa Bible eh, tapos tayo hindi. Kaya nga dapat tayo mga kapatid, kung pinaniniwalaan ni Jesus yung Bible, dapat naniniwala din tayo. Luke chapter 4 verse 16. Okay? Although sulat yan ng tao, tao lang naman talaga sumulat ng Bible, pero huwag yung sabihin tao lang, kasi yun ng tao na yan, nakita nila si Lord. Mga witness po yan. Naranasan nila yung presensya ni Lord, hindi sila basta tao lang. Pinahiran sila, kinasihan sila ng Diyos. Okay? Kaya hindi sila mga normal lang na tao, mga kapatid. Kaya dapat, tinatanggap po natin yung laman ng Bible, kasi kung si Jesus Christ nga, tinatanggap po yung laman ng Bible. Okay? So, third po dyan, prayer. Okay? Matthew chapter 6. So, isa sa mga motivation po natin as a Christian, yung prayer. And then last, yung motivation ni David, yung worship. Okay? Yung hearing gospel songs. Okay? Kung may mga speaker ho kayo. Okay? May mga internet kayo, pwede nyo po i-search yan. Okay? Mga songs na, mga Hillsong, Planet Shaker. Okay? Pwede ho yan. Singing gospel songs. Okay? Worship eh. Dito kasi minomotivate natin sarili natin. Nakakatulong po ito mga kapatid. Okay? Isa pa po dyan yung giving. Okay? Tandaan nyo po mga kapatid, yung giving, worship din po yan. Pag binasa nyo po yung Luke 21, dyan tuwang-tuwa si Lord. Okay? Lalo kapag nakaka-challenge po yung nagbibigay. Okay? So, worship, giving, okay? Kung saan yung babaeng balo dito, doon natuwa si Lord. Alam niyo po yung Luke 21, napakaraming mga mayayaman po nung araw na yun. Pero doon sa babaeng balo na to, dito natuwa si Lord. Kasi nga, grabe po magbigay yung babaeng balo. Grabe po magbigay yung babaeng balo. Okay? Kasi sabi sa passages ng Luke 21, yung mga mayayaman daw kasi, yung sobra lang binigay nila. Yung babaeng balo, nung araw na yon, yung sa value, kung ibabalyo po natin para madali po natin maintindihan, yung balo, meron lang po siyang pambili ng korneto nung araw na yon, meron siyang 20 pesos. Okay? Imagine, no, 20 pesos, ang ikapulang po ng 20 pesos, 2 piso. Pero sabi sa passage, binigay niya lahat nung araw na yon. Okay? So, wala nang natira. Samantalang yung mga mayayaman daw, yung sobra lang binibigay. So, kaya ka natuwa si Lord kung paano nagsasamba yung babaeng balo. Kasi, all out siya kung magsamba kay Lord. Walang tira-tira. So, again, mga kapatid, ganito. Ito yung mga motivation source natin bilang mga Kristiyano. Hearing the Word of God, reading the Word of God, worship, then prayer. So, dapat ito yung nagiging motivation source natin. Kasi kung hindi ito, hindi ko alam kung bakit tayo nananatili. Kasi ito yung tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na dapat nagbibigay sa atin ng kalakasan sa panahon na kailangan natin tulad nito. Okay. Last point po natin, verse 32. 2 point lang po tayo ngayong araw na to. So, verse 32, sabi dito again, "But I pray for you, Simon, that your faith will not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers." So, ito po yung isang patunay kung saan matatagpuan po natin, mga kapatid, kung bakit po natin nasabi na na-bless si Jesus Christ dun sa response o dun sa pledge ni Pedro. Ito po yung isa sa mga patunay po natin. So, dahil second response ni Lord, Jesus commanded Peter. Okay? So, ano yung command dito? Sabi again, "And when you have turned back, strengthen your brothers." Okay? Dahil na-bless si Lord, natuwa siya kay Pedro, mayroon ngayong atas si Lord sa kanya. So, ano po yung atas? Yung mga tupa ni Lord. Kailangan daw strengthen. Okay? Kaya dito, makikita po natin yung isa pang concept, mga kapatid, na talagang assignment talaga ng lingkod ng Diyos. Pakainin talaga yung mga tupa. Amen po, mga kapatid. Amen po, mga kapatid. Okay? So, isa talaga sa mga assignment natin, to is yung strengthen yung brothers. Okay? So, hindi natin ibibigay sa iba yung mikropono kasi sa atin binigay ni Lord yung sa atin pinagkatiwala yung mga tupa, hindi natin ibibigay yung mikropono sa iba. Tayo. Okay? Kung naniniwala tayo na tayo lingkod ng Diyos, dinadalan tayo ng mensahe ng Panginoon, tayo yung magdadala.
hindi natin ibibigay yung mikropono sa iba. Again, mga kapatid, yun lang po yung gusto nating ano, na. Okay, assignment talaga ng isang lingkod ng Diyos, pakainin ang mga tupa. So again, mga kapatid, alam ni Lord na yung courageous na tao, magagawa niya yung atas. Again, sa mga lingkod ng Diyos po na nakikinig, even sa mga anak po ng Diyos na nakikinig, napakahalaga ng the word courage o courageous sa atin. Okay? So, ito kasi yung magiging paraan para magawa natin yung atas ni Lord. Kung wala tayo nito, mahirap gawin yung atas ni Lord. Okay, dapat matapang, malakas yung loob natin para masunod natin yung atas ni Lord. Ganun din kahit sa mga anak ng Lord, mga kapatid, napakahalaga po nito ng courage. Kasi kapag walang courage, hindi natin masusunod si Lord. Okay, so gantong klase ng alagad si Pedro, gantong klase ng anak ng Panginoon si Pedro, malakas yung loob niya na sundin si Lord. Kung noon kapag gumagawa siya ng mali, malakas yung loob niya na gawin, mas lalo dapat ngayon kasi yung gagawin niya para kay Lord. Kapag alam mo na maka-Diyos yung gagawin mo at gagawin ko para kay Lord, gawin natin. Lakasan natin yung loob natin. Okay? Eh kung noon nga, malakas yung loob natin magsinungaling. Malakas yung loob natin makipag-away. Okay? Awayin natin asawa natin. Okay? Malakas yung loob natin. Okay? Gumawa ng mali. Mga kapatid, what if ganito gawin natin ngayon? Lakasan natin yung loob natin, manalangin. Lakasan natin yung loob natin, magbasa ng Biblia. Lakasan natin yung loob natin, magsimba. Okay, lakasan natin yung loob natin sa mga mabubuting bagay. Minsan, yung lakas ng loob, ginagamit natin sa maling bagay eh. Okay? Tayo din napeperwisyo. What if ngayong araw na to gawin natin, yung lakas ng loob natin, yung tapang natin, ilagay natin sa lugar. Okay? Yung tapang natin, magbasa ng Bible, manalangin, matapang tayo magsimba, dapat ganon. Okay? Kasi matapang nga tayong gumawa ng mali. Dapat ganito rin, matapang din tayo. Pagdating kay Lord, matapang din dapat tayo. So, again mga kapatid, yung courageous na tao, magagawa niyang sundin si Lord. Ano man yung sitwasyon, magagawa niyang sabihin, Lord, I am ready to go both. Ano man yung magiging dulo nito, Panginoon, susunod pa rin po ako. Napakasarap sa pandinig ng isang Diyos, ng isang Panginoon yung marinig yung ganito. Na kahit sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, may pinagdadaanan tayo, kaya natin sabihin, Lord, ano man yung magiging dulo ng pagsunod ko, susunod pa rin ako sa inyo. So mga kapatid, naghahanap si Lord ng Pedro sa panahon natin ngayon. Naghahanap si Lord ng courageous na tao sa panahon natin ngayon. Yung Pedro na matapang naaamin sa sarili kapag may kakulangan. Naghahanap si Lord ng Pedro na maniniwala na kayang lumakad ng tao sa mga imposibleng bagay. Yung Pedro na maniniwala. Yung Pedro na handang magbalik sa kanya kapag alam niyang nalalayo na siya. At dito na po magwawakas, mga kapatid. Kung alam niyo po yung istorya ng Luke chapter 15, kung saan may isa pong istorya dito sa Luke chapter 15. May isa pong anak doon na meron ho siyang ama, meron ho siyang tatay na ang sabi niya nung araw na yun, tatay, kung pwede, bigay niyo na ho yung mana ninyo sa akin. So, imagine, no? Sabi po sa istorya, no? Hinihingi niya po yung mana. Buhay pa po yung tatay niya, eh. So, napakalaking kasalanan mo, no? Okay. So, hinihingi niya yung mana na hindi pa panahon. Ito po yung story ng prodigal son. Sa mga nakakaalam po ng story na ito. So, nung pagkakuha niya ng mana, umalis siya sa bayan niya, napariwara, nagbarik, nag-beer house, ganun po yung nangyari. So doon naubos po yung yung mana niya sa tatay niya, mga kapatid. So dahil
sa mga walang kabulang mga bagay na ito, naubos po yung mana ng tatay niya. Kaya ngayon, para mabuhay, ang kailangan niya ngayon magpagal. Naging alipin siya, naging tagapag-alaga ng baboy. Imagine, anak ka ng Panginoon tapos naging tagapag-alaga ka ng baboy. Ganito po kasi yung nangyayari kapag sinusaway natin si Lord. Pero nung namulatan niya na sobrang layo niya na sa tatay niya, ito po yung maganda ng nangyari sa istorya. Kasi namulatan niya malayo, napakalayo niya na. Nagbalik po siya doon sa tatay niya. Bumalik po siya doon sa tatay niya. Kahit hindi na po niya alintana yung panganib kasi kung kasalanan po nung time na yun na kung mamamatay po siya sa bato, pupukulin po siya hanggang sa mamatay po siya sa bato. Ganun po nung time na yun. Hindi na po niya alintana yun. Basta ang mahalaga sa kanya, nalayo siya. Gusto kailangan niya bumalik ngayon sa tatay niya. At nung matanaw siya ng ama niya, ang sabi po sa passages na yun, Luke 15, tumakbo yung tatay niya para salubungin ho siya. So ano po ba yung gusto nating ipunto dito sa istorya na to? Ang gusto po nating ipunto dito, mga kapatid, naghahanap si Lord ng mga tao na handang magbalik kapag nalalayo na siya. God is always waiting for us. Kung si Pedro, mga kapatid, tinanggap siya ni Lord, maniwala ka sa akin, kapatid, dalawang kamay tatanggapin tayo ni Lord. Kung ngayong umagang ito, babalik tayo. Kasi si Lord, kaya ganun na lang yung tuwa niya kay Pedro. Kasi si Pedro yung uri ng disipulo na kahit mapalayo yan, babalik at babalik yan. Kaya po na-bless si Jesus Christ sa courage na meron nitong Pedro na to. So kaya mga kapatid, minsan pa iimbitahan ka ng Panginoon, mananalangin po ako. Hindi ko alam kung gaano katagal o kailan pa nung pakiramdam mo lumayo ka o nawala ka o wala ka ngayon sa Panginoon. Kapatid, maniwala ka ngayong oras nito, naghihintay lang ang Panginoon. Maniwala ka kapatid, tinanggap ng Panginoon si Pedro, tatanggapin din tayo ng Panginoon. Again, muling babalik ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, ulitin ko po, muling babalik ang Panginoong Hesus. Muling babalik ang Panginoong Hesus at sasabihin ko ngayon na ngayong araw para manumbalik sa Panginoon. Dahil hindi natin alam kung kailan yung pagbabalik na ito. Huwag na natin hintayin na maging huli pa yung lahat. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Kaya manalangin po tayo sa mga nakakarinig po ng tinig na to. Kung kaya nyo pong sundan yung panalangin ko, sundan po natin itong maiksing panalangin na ito. Sabihin po natin, Panginoon, naniniwala po ako na nasa sitwasyon po ako ngayon, Panginoon, ng paglayo. Sa sitwasyon ko ngayon, napakalayo ko sa inyo. Tulad na nangyari kay Pedro. Ngunit, naniniwala din po ako ngayong araw na to kung papaano nyo pong tinanggap si Pedro, yung alimugang anak. Naniniwala ako na ngayong araw na ito, kaya nyo rin gawin sa akin. Panginoon, ngayong araw na to, bumabalik po ako. Bumabalik po ako, Diyos, sa pagsamba. Bumabalik po ako, Panginoon, sa pagtitiwala. Panginoon, ngayong araw na ito. Ngayong oras na to, Panginoong Hesus, inaalay ko po yung aking pong buhay. Tulungan niyo po ako na maging courageous. Tulungan niyo po ako na maging malakas ang loob, Panginoon, mula ngayong araw na to. Nang sa ganon, anuman yung magiging harapin ko sa darating po na bukas, mananatili po ako
magagawa ko pong sabihin kung ano yung sinabi ni Pedro, na anuman, Panginoon, kamatayan man, bilangguan man, susunod pa rin po ako. Panginoong Yesus, namatay ka sa krus para sa mga kasalanan ko. Naniniwala ako dyan na dahil sa mga kasalanan ko, namatay ka, Panginoon. Ngayong oras na to, paghari ka sa buhay ko, Panginoong Yesus. Ikaw ang maging tagapagligtas ko. Ikaw ang aking maging Panginoon. Ikaw ang aking maging Diyos ngayong oras na to. Inaangkin ko yung buhay na walang hanggan ngayong oras na to. Salamat minsan pa sa buhay na inalay mo. Amen. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on! Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.